Itago nila lang ako sa pangalang Chami. 18 years old. Hindi ako yung tipo ng taong malakas ang loob. Sa katunayan niyan, sobrang mahina ang personality ko. Tahimik lang ako sa isang tabi at walang kaibigan. As in wala. Kasi nilalayaan ako ng mga kaklase ko nung tungtong ako ng high school. Bakit? Dahil lahat ng dumidikit sa akin ay nadadamay kapag naisipan akong pagtripan ng kaklase kong si Camille. Hi, Chami! Bakit kami? Oh, bakit bigla kang nangatog nang lapitan kita dyan? Uy, easy ka lang. Hindi naman ako nangangain ng tao, no? Anyway, sinabi sa akin kanina ni na Bianca na natapos mo na raw yung project natin sa science. Oo. That's good! There's no way para hindi mo magawa yung akin. Ha? Ano, bingi lang? Inuutusan kitang gawan mo ako ng project sa science. Research paper lang naman yun eh. And I'm sure, 1 linggo lang yun sa'yo, okay? Gusto ko, bago ang deadline, ibigay mo na sa akin, ha? Dahil kung hindi, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Pero Camille, ano kasi, project mo yun eh. So? Di ba dapat ikaw yung gumagawa nun? Saka wala akong oras. Eh di humanap ka ng oras para gawin yung project ko. Don't tell me, tinatanggihan mo na ako ngayon. Hindi naman sa ganun. Pero kasi, hindi naman tama na ako yung gumawa ng project mo ulit. Okay, fine. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo naman. Ay, teka lang. Paunan mo ba yun? Grabe, hindi ko naman alam na may classmate pala akong elementary dito. Akin na nga yan, Camille. Wait lang ha. Ito naman, parang titingnan ko lang eh. Bubuksan ko ha. Wow! Wow naman, ang sarap naman ng ulam mo. Tuyo at itlog na pula. Alam mo, ito yung palaging ulam ng mga katulong namin sa bahay eh. Bakit ito ulam mo? Alam ko na. Kasi wala kang pera. Oh, nakakaawa ka naman. Kasi you're so poor. Gusto mo bigyan kita ng 20 pesos? Pang soft drinks mo man lang. Kasi feeling ko, minsan ka lang makainom nun eh. Oh, wait. Gawin ko ng 50, ha? Oh, ayan. Ang bait-bait ko, diba? Tama na, Camille. Ibigay mo na sa akin yung baunan ko. Hindi pa kaya ako tapos. At dahil sa masarap ng ulam mo, alam mo ba kung saan magandang ilagay itong pagkain mo? Saan? Sa'yo. O diba? Mas lalo kang gumanda sa itsura mo ngayon. O dali, nandiyan na sa buhok mo yung kanin, oh. Kumain ka na. Early lunch yan. Oh, bakit umiiyak ang bata? Diba sabi ko sa'yo, kapag tinanggihan mo ko, may pwede akong gawin sa'yo? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin kasi pambata yung ginawa ko sa'yo eh. Saan ka pupunta? Hoy! Magsusumo ka sa mama mo habang umiiyak? Poor little girl. Kukuha lang ako ng walis. Lilinisik ko lang to. Good. Chami, ano ka ba naman? Bakit hinahay ka niyo sa head? Ikaw talaga, oh. Pinatid mo ako eh. Ay, ganun ba? Naku, sorry ah. Anong nangyari sa'yo? Naku, nagasgasan na yung siko mo. Kawawa ka na nga, mas naging kawawa ka pa. Need my help? Hindi na. Kaya ko yung sarili ko. Ano ka ba? Para naman makabawi ako sa kasalanan ko sa'yo. Halika dito. Aray! Sugat ko. Sorry ulit. So ano, gagawin mo na ba yung project ko? O hindi pa rin? Oo na. Sige na, gagawin ko na. Good! Thank you, Chami. Ang bait mo talaga. Sige na, tumayo ka na dyan. Mukha kang tanga. Aray! Kailan ba ako titigilan ni Camille? Palagi na lang niya ako pinapansin eh. Wala naman akong ginagawa sa kanya. O ano nangyari dyan sa siko mo ha?
Ano po, Nay? Nagkasugat ka dahil sa pagiging lampamuno. Ay naku, Chami, kahit kailan talaga. Oo nga pala, nakita ko yung grades mo ha. Bakit bigla na naman yatang bumaba ka sa English ha? Dati isa yun sa mga matataas mo, di ba? Huwag mong sabihin hindi ka nag-aaral ng mabuti, Chami. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Kaya lang po, Ma. Pwede po bang lumipat na lang ako ng ibang school? Hayan ka na naman eh. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi nga pwede? Third year ka na oh. Isang taon na lang, nak. Ano bang dahilan bakit gusto mong lumipat? Kasi po, May, Ay nako, 6:00 na pala. O siya, papasok na ako ah. Late na ako sa shift ko. Si Helen darating maya-maya para samahan ka ngayon. Sige na, aalis na ako. Mag-iingat ka dito ha. Isarado mo yung pinto at mga bintana. Matulog ng maaga. Bye. Ay, palagi na lang siyang nagmamadali. Nagtatrabaho bilang nurse sa isang pampublikong ospital si Mama, habang OFW naman si Papa sa Saudi. Kapag wala ang mama ko sa bahay, ang pinsan kong si Helen ang kasama ko, pero hindi ko rin naman siya close. Palagi lang kasi ako nakakulong sa kwarto ko, nanonood ng TV, o di naman kaya ay nagbabasa ng libro. Minsan ay hindi ako nagbanggit kay Mama tungkol sa mga nangyayari sa akin sa school. Hindi rin naman kami napupunta sa principal's office dahil magaling sumakto si Camille kapag aawayin niya ako. Sinisigurado niyang wala kaming teacher at hindi ko rin naman magawang magsumbong dahil paniguradong mas grabe ang gagawin niya sa akin. I'm a victim of bullying. Yun siguro ang dahilan kung bakit napaka-anti-social ko. Pakiramdam ko kasi walang may gustong makipagkaibigan sa akin. Nagpatuloy yon hanggang sa nakapagtapos ako ng high school. Akala ko malaya ako, pero hindi pa pala dahil nagkataong parehas kami ng course at school na pinapasukan ni Camille. And again, ako pa rin ang binubuli niya kahit umabot na kami sa pagiging third year college students. Chami! Bakit? Alam mo, hindi ko alam kung tanga ka lang o nagtatanga-tangahan eh. Anong klaseng report naman yung binigay mo sa akin? Ang baba na binigay sa akin ng prof ko dahil dyan sa kabubuhan mo eh. Ano bang mali? Lahat! Ano bang problema ha? Gumaganti ka ba? Look, Camille ha. Hindi ko sinasadya. Sinabi ko sa'yong wala akong alam sa topic mo at saka... Sumasagot ka na. Wow! Congratulations ha, tumatapang ka na ngayon. Ano? Tinatapatan mo na ako ha? Ha? Ano, sabihin mo, matapang ka na? Hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Sorry. Yan, ganyan nga. Mag-sorry ka sa akin dahil bumagsak ako ng dahil sa'yo. At dahil sa bumagsak ako, sa tingin ko dapat gumanti lang ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Term paper mo ba to? Mukhang ipapasa mo na lang ha. Galing-galing mo talaga, Chami. Bravo! Ang bilis mo tumapos sa isang requirement. Parang ang sarap. Camille! Camille, itigil mo yan! Ano ba? Huwag mong sirain yung paper ko! Jaran! O ayan, mas magandang tignan. Parang bubulang na isang puzzle. Ulitin mo na lang ha. Ang sarap kasi magpunit ngayon ng papel eh. Saktong nakita ko yung term paper mo, kaya yan na lang ang ginamit ko. Sorry. Ano bang problema mo sa akin, Camille? Nung high school ka pa eh. College na tayo oh. Asal bata ka pa rin. Anong sinabi mo? Wala. Hindi eh. Parang may sinasabi ka sa akin eh. Aray, ano ba, Camille, yung braso ko? Alam mo kung ano ka, Chani, ha? Isa kang malaking utu-uto at duwag. You know what I mean? Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Kasi, bakit mo nga naman ipagtatanggol ang sarili mo? Wala ka lang naman. You're just nothing. Bitiwan mo nga ako. Bibitawan ko lang tong braso mo kapag nag-sorry ka. Kapag sinabi mo na kahit kailan, hindi mo ako lalabanan kasi kumpara sa akin, langgam ka lang na pwede kong tapak-tapakan. Kaya wala kang kaibigan eh. Kasi ano nga naman ba mapapala nila sa'yo? Wala! Come on. Say sorry.
Mabilis naman akong lumimot eh. I'm sorry. And, Hindi na ako lalaban. good. Very good, Chami. What a nice girl. Sumunod ka lang na sumunod kasi kapag hindi, sige ka, ikaw rin. I have to go. Linisin mo yung kalat sa sahig at itapon mo doon. Doon, no? Baka mapagkamalan ka pang trash can, eh. Alam mo, dapat hindi mo hinahayaan na ganyanin ka ni Camille. Mga ilang taon na ba kayo? Pambata lang yun eh. Hindi ko kailangan ng opinion. Alam mo, sana ganyan ka rin kataray kay Camille para hindi ka na kinakaya-kaya nun. Aalis na ako. Oh, sandali lang, Chami. O bakit? Pakibilisan dahil may klase pa ako. May bagong bukas kasing mall malapit dito sa campus. Wala kasi akong kasama eh. Okay lang ba na samahan mo ko? Hindi ka na bata para magpasama pa. Kaya mo na yung sarili mo. Eh, syempre, malungkot kapag mag-isa lang mamamasyal, di ba? Kaya ikaw yung naisip ko. Hindi, huwag kang mag-alala. Treat ko lahat. Wala kang gagastusin eh. Hahatid pa kita sa inyo. Marami pa akong gagawin eh. Okay. Sige. Weekend. May pupuntahan kaming family reunion ng mama ko eh. Eh di, sa susunod na weekend. Bawal akong lumabas ng bahay, walang magbabantay. Kung saan Look, Martin, hindi mo ba magets na gumagawa ako ng excuses para hindi sumama sa'yo? Please stop doing this, okay? Kung naaawa ka lang sa akin, hindi ko yun kailangan. I just want to be alone, so stay away from me. Thank you. Transferee second year college si Martin. Pero mas matanda siya sa akin dahil umulit siya ng 4th year high school. Siya rin ang palaging kumukulit sa akin at nagtatanggol mula kay Camille. Sa totoo lang, ayaw na ayaw ko sa kanya, kaya pilit akong lumalayo kay Martin. Kaya lang, siya naman itong lapit ng lapit sa akin. Hi, may kasama ka? Pwedeng pa-share ng table? Marami nga akong kasama eh, hindi mo ba nakikita? Kaya dun ka na lang umupo. Kasi may nakaupo na dyan eh. Oo talaga. Ay, bumili pala ako ng ice cream. Gusto mo? Nagda-diet ako eh. Diet, sus! Di mo naman kailangan yan eh. Ang payat-payat mo kaya. Ang dapat sa'yo, kumain ng kumain. Kaya ito, yan. Nag-order ako ng marami. Eh di ba para sa'yo yan? Itong spaghetti lang. Pero itong burger, french fries, ice cream, tsaka itong pizza, para sa'yo lahat yan, okay? Kailangan mo ng calories para magkaroon ka ng fat sa katawan dahil puro buto yung nakikita ko. Yan ang sources ng hindi magandang calories intake. As you can see, punong-puno yan ng sugar at daan-daang calories na pwedeng mag-transform as fat na hindi makakabuti sa katawan ng isang tao. Hindi yan healthy, no? Alam mo, ang dami mong alam. Pagkain pa rin yan. Ayoko. Kung gusto mo, sa'yo na lang. Total naman, ikaw naman yung bumili ng mga yan, di ba? O sige na, kumain ka na. Sayang yan oh. Di ba ayaw mo na may nasasayang na pagkain? O sige, ganito na lang. Ipapa-take out ko na lang to at iuwi mo sa bahay mo, okay? Ewan ko sa'yo. Ay, oo nga pala. May regalo ako sa'yo. Ano na naman yan? Ginawa ko yung term paper mo. Ano? Bakit mo ginawa yun? Oh, relax lang. Hindi ko naman totally ginawa. Ni-retype ko lang. Teka, paano mo? Oh, ang galing ko, no? Eh, paborito ko kasi yung mga puzzles kaya pagkatapos mong umalis ng isang araw, pinulot ko yung mga papel. At dahil sa wala naman akong ginagawa, di pinagtagpi-tagpi ko. Medyo mahirap nga lang pero okay lang. Bakit mo ba to ginawa? Hindi ko naman sinabing ayusin mo yung term paper ko kasi kaya ko namang gawin yun eh. Saka Hindi mo naman kailangan ng tulong ko. I know. Ilang beses mo na sa akin sinabi yan kaya malabong hindi ko pa nakabisado. So, bakit nga? Eh, gusto kitang tulungan. Sandali, kukunin ko lang sa bag ko Ano nga ba yun? Ito, hanap ko na. Tcharan! Surprise! Huwag kang maglala. Walang labis, walang kulang yung term paper mo. Walang typo error. Sakto lahat yan. Martin, hindi mo na dapat ginawa to eh. Uy, ikaw talaga, puro ka reklamo eh. Hindi ba pwedeng mag-thank you ka na lang? Okay, fine. Thank you. Yan. Oh, anong gusto mong kapalit? Kailangan ko ba tong bayaran? O magkano? Hindi, wala kang dapat bayaran kasi libre lang yan galing sa isang kaibigan na katulad ko. We're not friends, okay? But, thank you anyway. Sige, alis na ako. Oh, alis ka na kaagad? Dito ka muna. Hindi ka alis hanggat hindi mo inuubos itong mga pagkain. Usapang matino yan. Wow naman. Ang sweet nyo namang dalawa. Kaingit. Oh, ano na naman kailangan mo kay Chami ha?
Ganun agad ang bungad sa akin? Wala man lang bang, "Hi Camille, kamusta ka na?" Ay, anyway, may gusto sana kasi akong ipagawa kay Chami. Eto Chami, oh. Ano to? Gusto ko hanapan mo ako ng mga thesis topic, then mag-research ka na rin tungkol doon. Para may pasa ko na sa thesis advisor ko, di ba? Huwag mo na masyadong gandahan, ha? Kundi naman na mahihirapan, eh. Wait, siya ang pinapagawa mo ng thesis mo? Yes? And why not? Magaling kasi itong si Chami, eh, kaya mas may tiwala ako sa kanya. At teka nga, kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa kanya, ha? Wait. Oh my gosh. Don't tell me, ikaw na ngayon ang knight in shining armor ng isang prinsesang tulad ni Chami. Ew, ha? Akin yung papel, Chami. Thesis mo, ikaw ang gumawa. Hindi lang ikaw nag-aaral dito, pati si Chami. Hindi kanya amo para sundin, okay? Pare-parehas lang tayo nagbabayad sa campus na to. Teka nga, ba't ka ba kasi nangingialam dito, ha? Sino ka ba sa kanya? Ay, teka. Manahimik ka nga, Camille. Magmula ngayon, hindi mo na pwedeng kausapin si Chami at utus-utusan. Kapag ginawa mo pa to, ako makakaharap mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Chami! Sandali nga, ba't ka ba biglang umalis? Sinabi ko sa'yo okay lang ako, di ba? Hindi ko kailangan ng tulong mo, so please Martin, huwag kang umateng may pakialam ka sa akin dahil ang totoo, awa lang yung nararamdaman mo at hindi ko kailangan nun. Gusto ko ang ginagawa ko sa'yo. Hindi ko na kaya makitang ginaganon ka ni Camille. Hindi tama yon. Bakit ba hindi mo magets yung sitwasyon ko? At bakit ba nangingialam ka? Dahil may pakialam ako, ganun lang kasimple. At para sa akin, isa kang prinsesa, Chami. Ano? Ako? Prinsesa? Sino, si Cinderella? Si Princess Sarah? Pwede rin. Basta para sa akin, isa kang prinsesa na kailangan sagipin ng isang prinsipeng katulad ko. Medyo makapal din yung mukha mo, ha? Ikaw, prinsipe. Wag na lang. Sa ayaw mo man o sa gusto, ikaw na ngayon ang prinsesa ng buhay ko. At kahit ano man mangyari, andito lang ako palagi para sa'yo. Aminado naman ako na medyo lumalambot ang puso ko sa mga ginagawa ni Martin. Pero sadyang ayaw ko lang talaga sa kanya. Naaasar ako sa tuwing lumalapit siya sa akin at mas lalong hindi ko nagugustuhan na pinagtatanggol niya ako kay Camille. Hindi ko naman kasi kailangan ng tulong niya. At kung prinsesa man ako, ay hindi siya ang pipiliin kong prinsipeng sasadyip sa akin. Walang nagbago sa buhay ko. Sunod-sunuran pa rin ako kay Camille habang pilit akong pinagtatanggol ni Martin. Sa totoo lang ay sawang-sawa na ako sa buhay ko. Pero ano pang habang magagawa ko? Wala naman. Kailangan ko lang tiisin ang lahat dahil alam kong matatapos din ito. Chami, sandali lang! Ano na namang problema ng lalaking to? Ano ba yan? Ang bilis mo naman maglakad eh, para kang lalaki. Wala ako patuloy tumakbo. Walang nagsabi sa'yong habulin mo ko. Okay lang. Sulit naman lahat ng paghabol ko eh. Nakita kita. Ay naku Martin talaga ha. Ano ba kasing problema mo? Ito naman wala akong problema. Gusto lang kitang ihatid sa klase mo. Anong oras ba tsaka saan? Wala pa akong klase. Tatambay lang ako sa library mag-aaral. Mag-aaral? Ulit? Hindi ka ba nagsasawa na puro libro yung hawak mo? Napaka-introvert mo talaga. Kailangan mag-enjoy ka rin. Ginagawa ko naman yun eh. Hindi lang naging maganda yung kinalabasan. Chami. I have to go. Sige, marami pa akong gagawin. Wait. Kakasabi mo lang natatambay ka tapos biglang ang dami mo nang gagawin. Doon na lang tayo tumambay. Fresh air pa. Ayoko, ikaw na lang. Ang daming arte. Halika na. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, Martin. O mamili ka. Bubuhatin kita dito o sasama ka sa akin? Sa liit mo yan, kaya-kaya kitang buhatin. Okay, fine. Marami ng kahihiyan ang nangyari sa buhay ko. Huwag mo nang dagdagan. Yun. Ayan. Buti na lang wala pang mga estudyanteng nakatambay dito. Tayong dalawa lang. Hoy, Chami. Kausapin mo naman ako. Ito naman parang wala naman akong kausap dito eh. Ayokong makipag-usap sa'yo. Masasayang lang yung laway ko eh. O sige, ito na lang. For sure magre-react ka sa ibibigay ko sa'yo. Ano? Term paper? Naipasa ko na. Hindi yun. Ito. Rose para sa'yo.
Isang peraso lang ang binili ko kasi nag-iisa ka lang naman eh. Ay, ibigay mo na lang yan sa iba dahil hindi ko naman tatanggapin yan. Sorry. Huh? Bakit naman? Gumising pa ako na maaga para ibili ka lang ng ganito. Hindi ko nakasalanan kung gumising ka pa ng maaga dahil wala naman ako sinabing gawin mo yan eh. Hindi porket hindi sinabi, hindi gagawin. Okay? Sige na, tanggapin mo na. Sinabi ko na nga ayaw ko, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Ganun ba? O sige, bibigay ko na lang to sa iba. Teka, anong gusto mo? Kumain sa labas? Manood ng sine? Mamasyal lang after class? Ano? Nonsense lang tong ginagawa natin. Pupunta na ako sa library. Doon mas may nangyayari pang makabuluhan sa akin. Sandali lang, Chami. May gusto akong sabihin. Ano yun? Bilisan mo. Mahal kita. Ang isang katulad mo, Mahal pa rin di kita. na dapat pang Ano sinabi mo? Seryoso ako, Chami. Ikaw pa rin ang mahal ko. At gusto ko magkabalikan tayong dalawa. Maging masaya ulit tulad ng dati. Talaga? Kailan ka pa naging seryoso sa akin? Ha? Hindi na ako bata para magpauto pa dyan sa mga salitang binibitawan mo, okay? Hindi mo na ako maloloko, Martin. Natuto na ako eh. Please, Chami. Maniwala ka sa akin na totoo na nararamdaman ko para sa'yo. Handa akong patunayan yun sa kahit anong paraan. Kahit anong paraan. Oo. Sige. Hahayaan kitang patunayan sa akin na mahal mo ko. Layuan mo ko, okay? Hayaan mo ako sa buhay ko at doon maniniwala ako dyan sa mga sinasabi mo. Hindi ko kayang gawin yun. Ikaw ang gusto kong makasama palagi. Sa ano naman kahit minsan, kahit isang beses lang, makita mo ko bilang isang taong nagmamahal sa'yo. Hindi yung taong nagkamali at nasaktan ka noon. Martin was my first love, first boyfriend, first in everything. Naging boyfriend ko siya nung third year high school lang kami, pero hindi rin nagtagal. Nauwi ang lahat sa sakit at luha. At ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo, hindi naging maganda ang break-up naming dalawa. Hi, Chaming! Kamusta ka na? Busy ako, Camille, sorry. Oh, I see. Okay lang, wala naman ako ipapagawa sa'yo eh. May gusto lang ako itanong sa'yo. Ano yun? Kayo na ba ulit ni Martin? Kasi parang lately, nakikita ko magkasama kayo. O in all fairness, bagay pa rin kayo. Isang tanga at isang manloloko. O diba? Perfect match! Hindi kami nagkabalikan. Pero nililigawan ka niya. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko pa rin magets kung bakit ka nagustuhan nun. Yung pinagtsatsagaan ka, at ikaw naman, nagpapakipot pa. Advice lang girl ha, next time kapag magpapakipot ka sa lalaki, tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin kasi may binabagayan na itsura yan eh. Okay, alis na ako. Uy, sandali lang. Ito naman, prati ka nag-walk out eh. Nagkukentuhan lang naman tayo ah. Anyway, di ka ba nagtataka kung bakit pa na yan lapit sa'yo ni Martin? Hindi kaya may gusto pa siyang kunin sa'yo? Oh well, nakuha naman na, di ba? Look, Camille ha, kung wala kang magawa ngayong araw, huwag akong istorbohin mo. At kung anumang nangyayari sa aming dalawa ni Martin, wala ka nang pakialam dun. Hindi mo dapat ugaliin ang pagiging pakialamera sa buhay ng iba. Bakit? Totoo naman eh. Kaya lang naman naging kayo nung high school tayo kasi may gusto siyang kunin sa'yo. And that is your virginity. At dahil sa in love ka, ibinigay mo naman. Nakita pa nga ng iba, di ba? Aww, poor chummy. Alam mo sa totoo lang, Camille, sa ating dalawa, ikaw yung mas nakakaawa. Anong sinabi mo? Nakakaawa ka dahil ang way mo para maging masaya ka ay yung makitang nahihirapan ng iba nang dahil sa'yo. Siguro, ang lungkot-lungkot ng buhay mo. Dahil gusto mong magaya sa'yo ang buhay ng iba. Para may karamay ka. Hindi yan totoo. Sadyang mahina ka lang talaga, Chami. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Kaya ka nga niloko ni Martin, di ba? Kaya nasira ang reputasyon mo noon dahil dyan sa pagiging mahina mo. So sino sa atin ngayon na mas nakakaawa? It's still you. Kasi ako, tinanggap ko na mahina ako. Nag-mature na ako.
Eh ikaw, hanggang kailan ka magiging isip bata? Hanggang kailan mo papaikutin ang mundo mo sa gantong sitwasyon? Kailan mo marirealize na mali ang ginagawa mo, ha? Ang pagiging matured, yun ang panahon kung kailan alam mo na ang tama sa mali. Alam mo na kung kailan ka titigil. Ah, ganun. So lumalaban ka na. Sige, tingnan lang natin. Actually, may copy pa ako ng isang scandal mo eh. Gusto mo ipagkalat ko dito sa buong campus? Go ahead! Do whatever you want. Bahala ka. Kasi nandyan lang naman ang karma eh. Siya lang naman ang gagante para sa akin. May tiwala ako sa kanya kasi magaling gumanti ang karma. Kapag nangyari yon, sorry na lang sa'yo. Pero binalaan kita. Ang yabang mo ah! Sino na ba yung pinagyayabang mo ha? Si Martin? Sobrang tanga mo na kung magpapaniwala ka pa sa kanya. Camille! Tama na yan! Tigilan mo na si Chami! So, here comes your knight in shining armor. Perfect timing ha? Alam niyo, parehas kayong dalawa eh. Actually, kayo yung bagay. Parehas manggagamit. Parehas malungkot ang buhay. Kaya kung ano man ang gusto niyong gawin sa buhay ninyo, please lang, huwag niyo na akong idamay. Bahala na kayo! I want to live my life in peace. Total naman, parehas niyo akong niloko. Siguro naman bawing-bawi na ako sa mga ilang taong naging sunod-sunuran ako sa inyo. Chami, At ikaw, Martin ha, tigilan mo na nga ako. Kahit anong pagmamakaawa ang gawin mo, hindi na tayo babalik sa dati. Huwag ka nang umasa. Mamumuti lang yung mga mata mo sa kakahintay na mapatawad pa kita. Nagsimula ang lahat dahil sa isang party. Magkabarkada noon sina Camille at Martin, kaya nang nagkaroon ng outing ang magkakaibigan nila, isinama niya ako. At ng gabing yun, dun ko rin binigay ang sarili ko kay Martin. Kaya lang, hindi naging special yun dahil kinabukasan ay biglang kumalat ang isang video na kung saan ay may nangyayari sa amin ni Martin. Halos kainin ako sa kahihiyan ng mga oras na yon. Kaagad din namang nawala ang video at iilan lang ang nakakita. Doon ko rin nalaman na nagkasundo sina Camille at Martin na paikutin ako at ang gabing yun ang pinaka-last step nilang dalawa. At ginamit ni Camille ang video na yon para i-blackmail ako para mas lalo kong maintindihan na siyang masusunod sa aming dalawa. Na mga panahong yun ay biglang nag-drop out si Martin. Sumama ng sobra ang loob ko dahil sa ginawa niyang pangiiwan sa akin sa ere. sandali lang. Huwag mo isara yung pinto. Mag-usap naman tayo. Wala na tayong pag-uusapan kaya umalis ka na. Alam kong wala akong kwentang tao. Ako ng pinakamasamang tao sa buong mundo dahil sa ginawa ko sa'yo. At maniwala ka sa akin, Chami. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko. Sana hindi na lang kita sinaktan. Dahil kung hindi ko ginawa yun, hindi ka magiging ganyan. Buti alam mo na ikaw yung dahilan kung bakit nawalan ako ng tiwala sa lahat ng tao. Kung bakit mas naging miserable ang buhay ko. At higit sa lahat, mas lalo kong napatunayan sa sarili ko na nag-iisa lang ako. At kahit kailan, hindi ako karapat-dapat na mahalin. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Ganito yung epekto sa akin eh. Alam mo, simula nang dumating ka sa buhay ko, ang laking pasasalamat ko sa Diyos. Kasi sa unang beses, may pumansin sa akin na may nagmahal sa akin. Kaya nagawa kong ibigay ang lahat sa iyo. Pero anong nangyari? Wala. Sinayang mo eh. Pinaglaruan mo ako. I'm sorry, Chami. Yun lang naman ang kaya mong gawin ngayon eh. Ang humingi ng tawad. Pero wala kang ginawa noon. Minahal mo ako, di ba? Bakit iniwan mo ako sa ere? Imbis na ipagtanggol mo ako sa iba, wala. Umalis ka. Hinayaan mo akong harapin ang lahat ng kahihiyan. Inaamin ko naging duwag ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko alam na may video pala sa kwartong yun. Kasalanan
Kasalanan ko rin naman eh. Naging tanga ako. Sobrang tanga. Pero alam mo, kung ano yung pinakamasakit? Umasa ako. Nadadamayan mo ko sa katanghang ginawa ko. Pero hindi mo nagawa. Mas pinili mo yung sarili mo. Kaya tama na, Martin. Huwag mo na akong saktan. Chami, please. Patawarin mo ako. Handa akong gawin ang lahat para lang bumalik tayo sa dati. Ayoko na. Mahirap bang intindihin yon, ha? Ayoko nang maging tanga. Kasi ang sakit pala. Sobrang sakit. Lalo na kapag sinaktan ka ng nag-iisang lalaking minahal mo. Na ginawa mong mundo mo. Kasi wala ka namang ibang makakapitan kundi siya lang. Pwede naman mangyari ang sinasabi mo ngayon eh. Hindi na kita iiwan. Sinabi mo rin yan sa akin noon. Pero iniwan mo ako. Paano ko pa paniniwalaan yung sinasabi mo? Martin, umalis ka na lang. Hindi na kita kailangan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. Martin, hindi parang isang piso ang pagpapatawad na pwede mong hingin ng ganun lang kadali. Tiwala yung sinira mo sa akin eh. Hindi kung ano lang. Hindi ko nakasalanan kung pinagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Dahil dapat lang. Ano bang gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa akin. Wala kang dapat gawin. Dahil ayoko na sa'yo. Ayaw na kitang mahalin dahil nasaktan lang ako eh. Nagmukha lang akong kawawa. Magsama-sama kayo. Tama na yung minsan naging utu-utu ako. Dahil kahit anong gawin mo dyan, kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi na ako babalik sa'yo. Mula nang mangyari sa akin yun, mas lalong bumaba ang tiwala ko sa sarili ko. At nangyari yun nung walang kaalam-alam ang mga magulang ko. Hindi na kasi ako nagsumbong dahil ayoko ng malaking gulo. Alam ko naman na kasalanan ko rin kung bakit naging ganito ako. Naging isa akong malaking duwag at nagtiwala sa maling tao. Hanggang ngayon ay takot pa rin ako magsabi sa mga magulang ko dahil iniisip ko na baka tulad ng iba, husgahan din nila ako. Magalit at ibuntong sa akin ang lahat ng sisi. Sana'y matulungan niyo ako.